Ayan. So for today's vlog ay gagawa tayo ng ulam. Ayan. As usual, ulam muna. Kasi hindi pa tayo nakapagala-gala. Hindi pa tayo nakapag vacation. Char. So yun guys, sa video na to ay i-share ko sa inyo yung paggawa ko ng aking pork luncheon meat. Gagawin na natin. Tara. Hi! Kumusta ang lahat? Ayan guys, sa video ko na to ay maggagawa ako ng pork luncheon meat. Ayan. Sa mga niluluto ko kasi guys, nakabase ako kung ano yung mga gustong kainin lang ng mga anak ko. Ayan, ito tinatry ko siyang gawin kasi nga mahilig sila sa luncheon meat. Mahilig sila sa spam. Mahilig sila sa basta yung mga dilata na mga katulad ng mga luncheon meat. Ayan, inuulit ko lang. So ayan, may napanood akong isang video kung paano gawin para at least kontrolado mo yung mga pangtimpla. Yung 'di ba pagka bumili tayo ng mga nasalata na is sobrang alat, sobrang mataas sa panimpla, ayan, at least ayan, kontrolado tayo. Alam natin kung ano yung nakalagay dyan kasi nga gawa lang natin or gawa ko lang. Ayan guys, sana good luck, sana magiging maganda yung kinalabasan dyan kasi unang gawa ko yan, first time kong magawa ng luncheon meat na pork. Medyo mahirap siya guys kasi yung nagamit kong gloves is hindi siya hapit. Ayan, may maluwag siya. Hindi siya pangluto na gloves. So, ayun, ganun pa man. Kailangan ko siyang lamas-lamasin ng maigi gamit ang aking mga kamay. Ano ba tawag niyan? Yung kaniyang texture is magiging maayos yung pagkahalo. Kasi kailangan natin dyan is yung mahalo siya maigi to the point na yung laman or yung giniling is parang magkaroon na siya ng hibla-hibla guys. Ayan. Masarap or makuha yung texture ng isang luncheon meat. Ayan, so medyo yan nakapapanood ninyo. Struggle talaga guys kasi yung gamit kong gloves is natatanggal. Pero sige lang, laban lang yan. Matatapos din yan, mahahalo din natin ng maigi yan. So abangan natin yan guys. Sana lang talaga, kasi tinatry ko lang naman siya. Yan. 1 kilo na giniling. Ang ginawa ko guys, kasi yung mga nakakain kong luncheon meat, pork luncheon meat is malangis siya, maraming mantika kapag hinihiwa or piniprito na siya. Minsan nga hindi na kailangan lagyan ng mantika yung kawali kasi mamantika na siya. So ang ginawa ko, yung giniling na pork ay hinaluan ko ng yung taba. Yan, yung binili ko is hindi siya puro laman, may halong taba para magmantika siya kapag ayan, na bubuo na natin siya. So mamaya pagka nahalo na talaga siya, hindi naman siya inuurasan guys kung gaano mo siya katagal imamasa. Basta kailangan lang na makikita mo na parang naghibla-hibla na yung mga laman ng giniling na baboy. Ayan, malapit na siya guys. Nakikita ko na siya na medyo nag-iiba na yung kanyang mga laman, yung mga giniling. Nag-iiba na siya guys. So
Maya-maya yan is ilalagay ko na siya sa container or lanyera. Pabilog yung aking nabili guys kasi wala silang pa-oval. So, yan. Yan, okay na siya. Pwede na natin siya. Pwede na natin siyang ilagay sa lanyera o holman. Ayan siya. Pabilog. So, para siyang maling or para siyang luncheon meat talaga yung lata. Kasi kung pa-oval sana yung nabili ko, para siyang spam. Pwede rin siyang spam. Ay, basta yun na lang yung ko guys. Ang malagay yung anong kinalabasan yan. So yan, i-overnight natin siyang ilagay sa ref or sa chiller. So abangan natin yan. Yung ating na overnight or na cure na giniling guys. So atin na siyang iluluto dito sa steamer. What the fuck? Ginagawa mo? So ayan guys, so ang daming taba. Hindi ko siya nilagyan ng mantika guys. Di ba ganyan din yun pagka nag-prito tayo ng nasa lata. Ang daming mantika. May sariling mantika niya yan guys. Kaso, at ganyan, medyo nagkapalpak yung buha ko guys.